Bilang na ang mga araw ng mga miyembro ng pamilya na kabilang sa sindikato. Paumanhin lang ho kahit bata kayo o may edad na kayo. Dapat lang na kayo ay maaresto. Travel 66 tayo nandito kami sa PRP, sir. Papunta na tayo sa area, sir. Positive yung dalawang tao, sir. Proceed na kami, sir. Sinugod na ng PIDEA ang kuta ng mga pinaghihinala ang tulak ng tangos na botas. Hindi na nakaporma si RD. Likod. Likod! Gulat na gulat din si Emmy sa biglang pagpasok ng PIDEA sa kanyang bahay. Magugulo pa yung bahay. Pero mas nagulat kami sa aming natuklasan. Dito pala si King, sir, eh. Asan? Yun, oh. Ang sinasabing mailap na suspect na si King nasa loob pala ng bahay ni Emmy. Pa si King, di ba? Oo, yun. Ano pong reaction niya, ma'am? Nasa order of battle daw po kayo, ma'am. Hindi ko alam. Umuwi lang ako gawa nito. Narito rin ang ulo ng pamilya de la Cruz na si Tatay Efren. Kaya kung titingnan mo, medyo kala mo harmless na siya dahil yung mga anak na niya ang nagtatrabaho. Pero labas-pasok na to sa Efren, definitely. Sasabihin natin, siya na talaga yung ugat ng trabaho sa illegal drug trade. Maghintay lang ako na paduktor ko lang sa Malabon. Pinapantayan nila ako dahil na nahirapan ako huminga. Humingal ako. Kung ako sinasali nyo, wala akong tutol doon eh. Hindi ako tutulog. Sasama nyo ako, sasama naman ako. Mabilis na kumapal ang mga usyoso. Tayo. Maya-maya pa dumating na ang kinatawan ng barangay para tumayong testigo sa paghahanap ng ebidensya. Sinimula na ng PIDEA ang paghahalubhog sa bahay. Pinatayo sa kanyang kinauupuan si Emmy. Buksan mo mga yan. Tumalit. Thank you, Patrol. Positive, sir. Kung mag-parking mo yung sasakyan mo para rin. Oh, walang gumalaw dyan, ha? Lagyan ng number. Oh, yung evidence. Saan mo nakuha doon, ha? Matapos makita ang unang ebidensya, nabigla ang lahat sa ginawa ni Tatay Efren. Mamaya po. Mamaya. Yan lang po kayo. Hindi naman ayaw tatay nyo. Kami nang papakain. Kapkapan lang ko kayo. Ito, teka, babaltarin ko na. Huwag mo na ako kapkapan na ito. Oo. Tatay ko naman. Yan. O, sa kamay mo. Walang pwede lumabas dyan. Yan. Oh, lahat yan. Walang pwede lumabas. Bakit na ako pwede lumabas? Pangakanip yan. Kayo, ha? Walang pwedeng lumabas. Yan na tay. Huwag kayong maingay. Kayo dyan, ikukulong lang kayo. Dyan. Tay. Ipinagpatuloy ng PIDEA ang paghahalubhog. Hinalukay lahat ng gamit. Pera. Pera yung... Yan. Kasama. Hoy! Dala kayo lahat sa opisina. Sir! Ayop! Bulto-bulto. Sa 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. Okay, Nardi. Pusasan nyo na lahat. Pusasan nyo lahat. Pati maganda. Lalong ginanahan ng PIDEA sa paghahanap.
Ilang sandali pa, muli na naman kaming nasurpresa. Uy! Positive pa. Ang dami ah. Talaga naman. Okay sir, kuha yung. Inilatag ng PIDEA ang mga nakuha nilang pera, droga at iba pang ebidensya sa bahay ni Emmy. Still for confirmation, at ang lumalabas yung nakuha natin kay Emmy, umaabot ng 5.9 grams. So, penalty of more than 20 years to life yun. Pwede siyang maging non-bailable. Ayon kasi sa batas, walang piyansa kung makakakuha ng 5 gramong shabu pataas. Hinalughog din ang bahay ni RD. Nakakuha rin ng shabu rito. While yung kay RD, 0.3 grams yung kay RD. All in all, yung dalawang nakuha natin sa magkaibang kwarto, maabot ng almost 50,000. Inaresto ng PIDEA ang lahat ng mga sospek. Dito na lang, so. Oh, yung kamay. Dinala sa tanggapan ng PIDEA ang mga nahuli. Isinailalim sila sa drug test. Nang lumabas ang resulta, positibo si RD sa paggamit ng droga. Sa pagtatanong namin kagabi, talagang parang papunta na siya sa psychosis. Dahil nakakakita na ng mga maligno Halos doon napapunta yung lagay ni RD sa illegal drug as far as use of drugs is concerned. Mabibigat na kaso ang kinakaharap ng mga naaresto. Kay Emmy, kay King at kay Efren, possession of dangerous drugs. Section 11 yon, Republic Act 9165. While kay RD is Section 11, which is possession of dangerous drugs, and then Section 12, possession of paraphernalia, and Section 15, use of dangerous drugs. So we are working on our paper right now na maipasok yung test by natin para sa Section 5, which is sale of dangerous drugs. Inasuhan din ng PIDEA si Tatay Efren. May kaso siya for possession of dangerous drug. We will just let the hand of the law work on it. Ang sa amin is, naipasok namin yung kaso, hihintayin na lang natin na ang husgado na ang mag-decide para sa kanila. Kung mapapatunayan ang kasala, maaari raw maparusahan sina Emmy at King ng mula 20 taon hanggang habang buhay na pagkabilanggo. Si RD naman maaari raw makulong na mula 12 hanggang 20 taon. Si King sir Ayon kay PIDEA Director General Junicio Santiago, malaking dagok sa industriya ng droga sa Navotas ang pagkakahuli kina King. Took us several years bago abutan itong De La Cruz family. Pero inabutan na rin. Nangako rin siya ng walang humpay na operasyon ng PIDEA laban sa pinagbabawal na gamot. Miski wala na ako sa PIDEA, pagtsatsagaan ng mga PIDEA yung maiiwanan dito yan. Hindi namin titigilan yan dahil napakasama ng epekto sa society, napakasama ng epekto sa tao. Babala ng investigador sa iba pang mga tulak. Alam naman naming magpapalamig lang kayo at hindi titigil. Pero ito naman ang maipapangako namin sa inyo. Isang araw, darating kami sa inyo nang hindi ninyo inaasahan para kayo ay tapusin na. Susunod, kasamaang nakakubli sa may simbahan aming iimbestigahan. Bumili ako ng tablet na pwede nga daw, pampalaglag nga daw po.